Rosalinda, ay amor, amor se tiene una razón para amar intensamente. Se descubre de repente que por ti late más fuerte el corazón. Ay, cuando nos llama la pasión, nos hallamos frente a frente para amarnos locamente y entregarnos sin reservas al amor. Ay, amor, quédate muy dentro. Aquí está tu Rosalinda para vivir en tus sueños. Ay, amor, que me estoy muriendo. Es esta tu Rosalinda que solo quiere tus besos. Ay, amor, aquí está tu Rosalinda para vivir en tus sueños. Toma mi alma, bebe mi cuerpo, que por tus besos me estoy muriendo. Ay, amor, es esta tu Rosalinda que solo quiere tus besos. Rosalinda, Rosalinda. Rosalinda, ay amor, Hindi mo na ba mahal ang anak ko? Ang totoo, ang hiling ko lang talaga ay may kasal kami ni Fernando, Jose. Bakit ganito? Ang mama ko nakikipaglandian sa asawa ko. Malalaman mo rin naman to eh, kaya tanggapin mo na lang. Ngayong alam mo na ang katotohanan, siguro naman hindi mo na kami pakikialaman. Aalis na ako. Ngayon din. Gusto kong ipaalam sa inyo na tapos na ang kaso at hindi nanalo si Valeria Altamirano. Itiniklara na kayong dalawa ng hukom bilang tagapagmana ng kayamanan ni Senyor del Castillo. At paano naman naisipan ni Abril na humingi ng tulong kay Rosalinda? Wala kasi siyang ibang mapuntahan, kaya kay Rosalinda siya nagpatulong. Total, si Rosalinda naman talaga ang may pasimuno ng lahat ng mga problema. Kung alam ko lang, pinaliyo ko na sana siya noon pa. Wala na rin sana akong problema ngayon. Matindi ang problemang kinakaharap natin. Ang pinakamalaking problema natin ngayon, baka may magsulsul dyan kay Abril at bigla na lang siyang humingi ng pera. Hindi ko yan papayagan. Basta para sa akin, patay na si Abril. Senyora, tumawag po sila para sabihing masama ang pakiramdam ni Senyorita Fedra. Nasa ospital na po sila. At ano naman ang pakialam ko dyan? Huwag mo akong istorbohin sa mga ganyang kalokohan. Ano, gusto mo bang puntahan ang kapatid mong si Fedra? Paki ko sa kanya. Kumusta si Fedra, Doktor? Delikado talaga ang lagay niya. Simula ngayon, asahan niyo ng mas madalas sa mga ganitong sintomas. Kaya kailangan niyo siyang bantayan ng mabuti. May taning na ba ang buhay niya? Sa ngayon, hindi ko talaga masasagot ng eksakto yan, pero hindi na siya magtatagal. Kaya sa tingin ko, dapat nang malaman ng papa niya at ng pamilya. Hindi, huwag po, Dok. Sana sa ngayon, walang ibang dapat na makaalam. Ako na po magsasabi sa kanila kapag handa na ako para sa kanya. Oh, siyempre. Gusto mo raw ako makita agad? Ano yung mahalagang bagay na gusto mong sabihin? Tungkol po ito sa pagkamatay ni Senyora Berta Alvarez. Nandito ako ngayon para gawin ang tungkulin ko. Kahit na napakasakit nito para sa akin. Kung gano'n, ano ang alam mo? Ang may kagagawa ng lahat ay si Senyora Valeria Altamirano. May hawak ka bang ebidensya? Kilalang kilala ko ang babaeng yan at kung ano ang kaya niyang gawin. Balai ko siya. Sige, sabihin mo sa akin ang alam mo. Ipinapatay ni Valeria Altamirano si Berta dahil masyado na siyang maraming alam. At paano ito ginawa ni Senyorita Altamirano? Nagbayad sila ng tao para sagasaan siya, pero nabuhay pa rin siya. Kaya pinatay na lang siya sa ospital para patahimikin. Pero bakit naman sila? Ibig mo bang sabihin may kasabwat pa siya? Oo. Yung sumagasa kay Berta at yung tumulong sa kanyang magplano ng lahat. At gaano ka kasigurado? Sino ang tumulong sa kanya? Ang anak ko at isang kaibigan niya. Ang gaganda po, Mang Florentino. Maraming salamat, Suki. At tatandaan mo, hihintayin kita dito, ha? Nako, siyempre po, Mang Florentino. Sige po. Sige. Mang Florentino,
Anong kasunduan natin? Anong gagawin ninyo? Ramiro, pinag-isipan ko ng mabuti, anak. Tingin ko kailangan mong samahan ako para tumistigo. Ano? Baliw na ba kayo? Yun ang pinakamabuti, intindihin mo. Nagkamali ka at kailangan mo sumuko. Kung gagawin mo yan ang kusa at may pagsisisi, sigurado ako mas mababang sentensya sa'yo. Nagkamali kayo sa akin, Mang Florentino. Hindi ako makukulong. At anong plano mong gawin, ha? Magtatago ka na lang habang buhay? Ayaw mo mabuhay na mapayapa? Kung anong gagawin ko sa buhay ko, wala na kayong pakialam doon. Akala ko mapagkakatiwalaan ko kayo. Natutulungan niyo ako. Gusto nga kitang tulungan. Kaya nga pinipilit kita, Ramiro, na... harapin ang batas. Hindi nga! Nasa yung sulat na binigay ko sa inyo. Yung sulat ni Berta. Nandito sa akin. Walang nagbukas nito kahit ako. Akin na! Hindi ko alam kung bakit nagpadala ako sa sabi-sabi ni Selena. Ramiro, makinig ka sa akin. Ramiro! Nagpapasalamat po ako sa pag-imbita niyo sa akin na mag-agahan. Kumusta naman ang pagtira mo rito sa amin? Maayos naman. Hindi mo ba namimiss yung marangyang buhay sa bahay ni Valeria? Hindi po, dahil dito mas panatag ako. At saka ang pagiging mahirap ay hindi naman kasalanan. Hindi. Ang pinakamahalaga, dito may mga kaibigan kang nagmamahal at sumusuporta sa'yo. Salamat. Si Veronica rin po ay napakabait sa akin. Oo nga. Napakabuti ng puso niya. Masaya raw siyang nagtatrabaho sa bahay ni Fernando Jose. Mabuti raw ang pagtrato sa kanya. Oo, naging malapit na sila sa isa't isa. Kasi napakabuti ni Fernando Jose. Ay, pasensya na Rosalinda. Siguradong ayaw mo nang marinig ang tungkol sa kanya. Huwag kang mag-alala. Kasi kahit na hiwalay na kami, hindi ko siya mabubura sa buhay ko. Siya ay mananatiling na ama ng anak ko. Mawalang galang na. Sino po sila? Ako po si Agustin Morales. At si Attorney Sandoval kasama ko. May problema ho ba? Iibig kong sabihin, may problema ba kay Fernando Jose? Meron bang problema? Salamat, Veronica. Ako na ang bahala. Magpahinga ka na muna. Sige po. Mauuna na ako. Anong maitutulong ko sa inyo? Kilala mo na kung sino ako. Kaya hindi ko na kailangan magpakilala. Tungkol naman kay Attorney, siya na lang ang bahalang magpaliwanag sa'yo kung bakit kami bumisita dito sa bahay mo. Nakikinig ako, Attorney. Senyor Altamirano, kinakatawan ko po ang interes ni Senyorita Rosalinda. Hindi ko maintindihan. Hiwalay na kami ni Rosalinda. Wala na kaming dapat ayusin dahil wala nang nag-uugnay sa aming dalawa. Nagkakamali kayo, Senyor Altamirano. May isang napakahalagang bagay na laging mag-uugnay sa inyong dalawa. Ang anak ninyong si Erica. Si Erica? Si Erica sa akin lang. At sa usaping yan, walang duda at hindi yan isang paksang pag-uusapan dito sa bahay ko. Pasensya ka na kung naparito kami para kontrahin ka. Pero hindi sang-ayon ng batas sa sinasabi mong yan. Kung maaari mong basahin ang mga dokumentong yan, malinaw na nakasaad dyan na obligado ka na ibahagi ang kustudiya sa pagpapalaki sa bata sa ina niyang si Rosalinda. Hinding-hindi! Hindi ako papayag! Malinaw po ang batas, Senyor. At sa mga dokumentong yan, tapos na ang desisyon. Anak din ni Senyorita Rosalinda ang bata at hindi niyo may kakailangan ang karapatan niya. Maaaring makita ng Senyorita ang bata kahit na kailanman niya gustuhin. Malinaw ba yun sa'yo, Senyor Altamirano? Oo, malinaw na malinaw sa akin, Senyor Morales. Kung gano'n ay hindi ka na namin aabalahin pa dito sa iyong bahay. Aalis na rin kami. Paalam sa'yo, Senyor Altamirano. Pasensya na, Senyor. Pero narinig kong napag-usapan nyo. At kung bibigyan nyo ako ng permiso na magbigay ng opinyon, hindi dapat nahihiwalay ang isang ina sa kanyang anak.
At may karapatan si Rosalinda para Wala akong pakialam. Wala akong pakialam sa opinyon mo. Pero paano yun nangyari, Florentino? Nasabi ko na sa'yo, inagaw ni Ramiro sa mga kamay ko at umalis dala ang sulat. Hindi ko alam kung ano ang gagawin natin. Hinihintay ng komandante na dalhin ko sa kanya ang sulat. Yun lang ang nag-iisang ebidensya para makasuhan si Valeria. At pati na rin ang anak kong si Beto. Sa palagay ko, ang pinakamabuting gawin makipag-usap sa mga otoridad. Alam nila ang magandang gawin. Gusto mo pa rin bang ituloy ito? Oo, Florentino. Kahit gaano pa kasakit, kung walang magsisimulang kumilos, walang mangyayaring pagbabago sa bansa natin. Lumabas ka muna saglit dyan. Malapit lang ako sa trabaho mo. Kailangan kita makausap ngayon din. Eh di sabihin mo na lang na biglaan. Basta ihintayin kita rito. Abril, desidido ka na ba talagang hiwalayan si Beto? Oo, senyora. Pagkatapos kong malaman na niloloko nila ako ni Mama, ayoko na siyang makita pa kahit kailan. Natanggal na ang nakatakip sa mga mata ko. Kaya naman, nakita ko na ang pagkatao niya. Alam mo, mahal ko si Beto dahil pinsan ko siya. Pero hindi ibig sabihin nun kakampihan ko na siya sa mali niyang ginawa. Pero hindi lang siyang may kasalanan. Ang kapatid kong si Dolores, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Kinonsinti niya si Beto mula pagkabata nito. Kinonsinti nila si Beto. Oo, tama yun. Dahil siya lang ang lalaking anak at 3 kaming babae, isipin mo na lang. Pinalaki siyang hindi kailangan gawin ng isang bagay dahil kami dapat ang gumagawa nun. Parating ipinagmamalaki ni Javier na meron siyang anak na lalaki. At nakita mo naman ang naging kapalit. Mabuti na lang talaga at meron pa ring mga totoong maginoo sa mundo tulad na lang ang lalaking kasama mong pumunta sa akin sa bahay ni Senyora Valeria. Oo, tama yun. Si Agustin ay isang tunay na maginoo. Wala akong masasabi sa kanya. Pero mas mahal mo pa rin ba talaga si Fernando Jose? I-donate itong kwintas na ito. Gusto kong pasalamatan ng taong nagbigay sa akin ito kasi pinayagan niya akong i-donate ang mga kwintas para sa charity event. Salamat. Mahal ko, bakit ang lalim ng iniisip mo? Nag-aalala ka ba sa akin? Sinabi ko na sa iyo na ang tanging mahalaga lang sa akin ay nasa mabuting kalagayan kayo ng anak ko. Maayos na ang pakiramdam ko, kaya sa tingin ko, mas makakabuti sa akin kung ipagpapatuloy ko na lang ang pagpapagaling sa loob ng bahay. Nalulungkot ako rito sa ospital eh. Kung papayag si Dr. Riverol, walang problema. Salamat. Napakaswerte ko talaga sa'yo. Kaya mahal na mahal kita.